wala kaming 80%. Tapos gapang na, gapang. So, that took 1 week to 2 weeks bago kami umabot ng 92%. Tapos hindi pa nakuha yung buong 100%. So, it's possible. Sana mas mabilis. I'm hoping and I'm praying. But it will slow down. Ngayon, mabilis-bilis ang pasok. But, syempre, it will slow down. Kasi, di ba, ang PCOS machine, nakapag-transmit, tapos, konti na lang yung mga nagtra-transmit pa. So, it will slow down, but ang commitment namin sa inyo as PP Service, habang nagdinilay ang mga PCOS, dinilay at binobroadcast pa rin namin sa inyo. So you won't close shop until after the last ER has been transmitted? Yes. We will continue making the data available to everybody. That is our role as a citizens are. Ma'am, nag-start na yung manual encoding, is that correct? Yes, it's manual encoding na isa na. And the purpose of which is? The manual encoding is the unofficial verification of the AAS system. Kasi yung manual, nakikita nyo, may mga ERs na hawak yung mga volunteers namin. Galing yan sa mga PCOS machines. Yan ang printout ng mga PCOS machines. Now, it's important to note na yung printout na minamanually encode namin, yan ay prior bago mag-transmit ang PCOS machine. Bakit importante yon? Kasi di ba may mga reports na may signal jammers, na may gustong manipulate ng data. Kung meron man manipulation, ang pinaka-vulnerable time is the transmission area, is the transmission period. So, kung may anomalya, kung may manipulation man, doon maaaring mangyari. So, yung pre-transmission ER, importante yon kasi pure data yon. Malinis na data na galing straight from the PCOS machine, hindi pa natatransmit. Yan ang ine-encode namin. Tapos ikukumpara namin yan sa transmitted para makita natin ano ba, nagkaiba ba. Kung nagkaiba, is it due to human error or is it due to transmission anomalies or meron ba talagang nagtangkang palitan during transmission. Yun ho ang tinitignan natin dito.